You first learn with your eyes. Kaya paglaanan ng malaking panahon ito higit sa pagbabad sa basketball court, lalo na kung nag-uumpisa ka palang maglaro. Pansinin nyo sa mga basketball players, sabay-sabay nagta-training, pare-parehas ang ginagawang exercises, pero bakit may nangingibabaw na player? Yung nangingibabaw na player, sigurado ako na pinaglaanan niya ng panahon ang research. Ang mga sikat na basketball players ay mga inventor. Nag-iimbento sila ng mga basketball moves, techniques, at strategies. Ang mga inventor ay madalas na sumisikat. Nakakapuntos sila kahit alanganin. Nakakalusot sila kahit napapaligiran. Ang isa sa pinakasikat na inventor ay si Michael Jordan. Marami siyang pinasikat na basketball moves na ngayon ay karaniwan ng ginagawa dahil effective. Ang pangongopya ay mabisang strategy para ka gumaling sa basketball. Bakit kailangan kang mangopya? Kasi hindi mo alam ang lahat ng bagay. Wala kang monopoly sa magandang ideya. Ano katunayan? Lahat ng impormasyon natin ngayon sa lahat ng aspeto ng buhay ay mula sa iba't ibang tao na nauna sa atin. Halimbawa sa medicine, ang karunungan ng doktor ay kalipunan ng mga research at studies mula sa mga doktor na una sa kanila. Ang basketball moves ni Kobe Bryant ay kalipunan ng mga moves ng mga basketball players na nauna sa kanya. Kinopya niya ang basketball moves ni Michael Jordan kaya naging maganda ang resulta. Siya ay naging superstar ng basketball. Hindi ka gagaling sa basketball kung isa lang ang basketball moves mo. Isang uri ng shoot, isang uri ng layup, isang uri ng hook shot, isang uri ng pasa, isang uri ng drive. Nakakalungkot pero may mga nasasaksihan pa rin ako nito sa PBA at NBA. Isang halimbawa ay si Dennis Rodman sa NBA at si Kelly Nabong sa PBA. Limitado lang ang basketball moves nila kaya madalas nilang ipasa ang bola. Kung ayaw nyong maging katulad ni Dennis Rodman at Kelly Nabong, ay kailangan mong mag-compile ng moves sa pamamagitan ng panonood ng mga laro sa TV o sa YouTube. Isulat mo sa papel lahat ng na-compile mo na basketball moves at i-memorize mo at i-practice mo. Kung nahihirapan kang i-execute ang isang basketball move, ang dapat mong gawin ay gumawa ka ng exercises na design for a specific basketball move. Halimbawa, kung gusto mo ng quick movement or quick turn, ay mag-focus ka sa mga agility exercises. Ang pinupunto ko ay may kinalaman ang pag-e-exercise para ma-execute mo ng perpekto ang mga basketball moves. Ano katunayan? Ang isang sprinter na ang madalas niyang ini-exercise ay ang kanyang mga paa, tapos ilagay mo siya sa boxing na kung saan ang kamay naman ang ginagamit. Sa tingin nyo ba ay magiging magaling siyang boxer? Syempre hindi, kasi nga may kaugnayan ang exercises sa execution ng in-game movements. Hindi pwede na isang set lang ng exercises ang ginagawa mo, edi isang set din ng muscles ang nagagamit mo. Kailangan mong gamitin ang ibang muscles para maging agile ka. Kailangan mag-cross training ka. Ang cross training ay para sa mga muscles na hindi masyadong nagagamit. Ito ay kailangan para mas maging efficient ang muscles. Mas madali mong ma-execute ang basketball moves kapag naging efficient ang iba't ibang muscles. Don't stop learning para hindi ka mag-plateau. Try new things like new exercises, new basketball moves, at new strategies.
Pag-aralan mo sarili mo kung ano ang mga bad habits mo. Katulad ng babagal-bagal bumaba ng court, parang tinatamad tumakbo, baka masanay ka and eventually ay mahirapan kang tanggalin ito kasi nga naging habit mo na. Kapag nakita ka ng coach na inefficient ka, ay papalitan ka o mababangko ka. Lahat ng players ay nagkakaroon ng mistakes. Kapag nagka-mistake ka, isipin mo agad ang alternatibo na dapat mo sanang ginawa para next time ay wag mo nang maulit ang mistake. Mas malaking tsansa nyong manalo kung ang team nyo ay halos walang mistakes. Kung panay mistakes ang ginagawa ng team nyo, ay maaaring indikasyon yon na matatalo kayo. Mistake is a best teacher.